Ang pag-reveal ng kapatid ni Shanks, ang isa pang anak ni Figarland Garling. Walang iba kung hindi si Figarland Shamrock, ang leader at ang captain ng mga Holy Knights. Ang pag-reveal din ng mga ability ng isa pa sa mga miyembro ng Holy Knights na itong si Gunko at kung anong devil fruit ang nakain niya. Ang nakaraan at ang tunay na nangyari sa loob ng castle ni King Harold at kung paano nangyari ang pagpatay ng kanyang anak na si Loki sa kanya. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin guys dito sa ating chapter review ng One Piece Chapter 1137 full chapter review. Kaya naman mag-like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button guys para automatic lumabas na lang yan sa notification bar mo. Also, we have an official Facebook page, kaya naman i-follow at i-like mo na ang page na yun. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Shamrock Takes the Stage. At sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na ang POV ay nandito nga kila Luffy at dito kila Rodo habang pinupuntahan nila ang Oust Castle. Nagtataka itong si Loki dahil nabanggit niya dito na sa loob ng 14 years after mapatay ang kanilang hari ay wala nang kahit na sino ang hinahayaang lumapit sa loob ng castle na to. Walang kahit na sinong higante ang nagtatangkang lumapit dito kaya ipinagtataka nila kung bakit nawasak ang gate nito. And from the looks of it, ang pagkawasak daw ay nanggaling sa loob. Kung may mga intruder man, bakit ganun ang pagkakasira? Di ba dapat sa labas ang pagkakawasak? Bakit ang itsura ng damage ay para bang sa loob nangyari ang pagwasak nito? Na sinagot naman ni Luffy na hindi nila yun masasagot kung hindi sila papasok. Na dahilan kung bakit in-infiltrate nila ang loob nito habang itong si Rodo nga ay nag-aalangan pa dahil alam niya na ipinagbabawal ito sa kanila. Tuwang-tuwa pa nga dito si Luffy, napakalawak daw ng castle na ito to the point na mahihirapan silang lakarin ito. At hindi lang yun, hindi nga makita nitong si Luffy ang ceiling. Hindi niya makita ang pinakamataas na kisame sa loob ng castle lang dahil na nga sa napakalaki nito. And since ang pakay nga dito guys nitong si Luffy ay ang hanapin ang susi na magpapakawala kay Loki, tinatanong niya ngayon itong si Rodo kung alam ba ni Rodo kung nasaan ang susi. Na sinagot ni Rodo na hindi, wala siyang kaalam-alam doon dahil isang common lang siya. Isang napakasimpleng higante sa lahat ng iba pang mga higante at never pa siyang nakapasok sa loob ng castle na ito. However, inuuto siya dito guys nitong si Nami habang sinasabi na napakabait daw ni Rodo. Pero since nandito na siya ngayon, simulan niya nang gumalaw. Simulan niya nang tulungan sila Luffy na hanapin ang susing yon. At dito nga guys ay nagpatuloy na ang paglalakbay, ang paglalakad ni Luffy at ni Rodo sa loob ng Oust Castle. Tuwang-tuwa at excited na excited naman itong si Luffy na naglalakad sa loob habang sinasabing napaka-terrifying at napaka-thrilling naman daw maglakbay sa loob nito. Habang sinasabi na napakarami daw nang nagbabagsakan ng mga bagay. Kaya naitanong niya kay Rodo kung maaaring dulot din daw ba ito ng mga intruders. Na sinagot naman ni Rodo na actually hindi. Ang lahat ng damage na ito ay naidulot ng mangyayari ang laban sa gitna ni King Harold at ni Loki. Nang dahil dito napatanong itong si Zoro guys dahil napakatinding destructive power daw ang kakailanganin para makakreate ng ganito katinding damage. Na sinagot naman itong si Rodo na hindi maiiwasan. It was inevitable dahil ang naglaban niya dito ay ang monster na si Loki at ang Great King na si Harold. Kaya naman ganito na lamang katindi ang irreparable damage na naidulot nila. Hindi nagtagal, napasigaw naman itong si Luffy habang sinasabing napakalalaki daw. Maging itong si Nami ay natakot nga sa nakita nila dahil nakita nila ang skeleton, ang napakaraming mga bungo ng mga higante na hindi lamang basta higante guys. Mga higante na mas malalaki pa sa mga higante ng New Era. Nang dahil dito, in-explain ni Rodo kung ano to, kung anong nag-take place sa lugar na to. Way back then daw, napakaraming numbers of guards ang nagbabantay lagi sa castle ni King Harold. Pero nang mangyari ang pag-atake, ang pagwawala at ang pagsugod ni Loki sa kanya, there was around 100 na mga guards daw. 100 na warriors na mga higante na pinagtangka ang pigilan si Loki, na mga handang patayin si Loki para lamang hindi mamatay itong si King Harold. However, lahat sila nag-fail at nag-iisang individual lamang. Nag-iisang higante lamang ang nakasurvive doon at yun nga ay ang Mountain Beard na si Harold, ang tinuturing nilang elder. And ever since that tragedy, nagkaroon ng restriction. Ipinagbawal at naging forbidden na ang puntahan ng area na to. Pero may nakita na naman itong si Luffy na isa pang bungo. The difference naman dito sa bungong ito guys is that mas malaki talaga ito. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng bungo na nakita ni Luffy at hindi lang yun, meron itong horns, meron itong sungay. Na tinanong nitong si Luffy kung baka kakilala daw nito
Baka may kinalaman nito kay Ors na inexplain naman itong si Rodo na ang skull na ito o ang bungo na ito ay ang bungo ng higante na merong ancient giant warrior blood. Now naging extinct na daw ang blood type na yon. Karamihan sa kanila ay meron pang dumadaloy na ganun na dugo. However, it is not pure anymore na para bang bahid na lamang yon. Hindi na pure na ancient giant warrior blood. Hindi katulad ng may mga pure na ganun tulad na lamang ni King Harold na napakalaki. Mas malaki siya kumpara sa ibang mga higante, mas malakas siya kumpara sa ibang mga higante. At dito nga guys ay nai-reveal ang itsura ni King Harold sa pamamagitan ng isang picture ng kanyang muka, isang portrait. Makikita natin dito na almost magkamukha talaga sila nitong si Kaido. Maging ang scales sa left side ng kanilang chest ay meron din. Ang wala lang dito guys ay ang buhok at ang sungay na meron si Kaido. Pero dito na nga dadating ang explanations. Itong si King Harold daw ay ang tinaguri ang pinakamalakas, ang strongest king sa history ng Elbaf. Ang nag-iisang hari na kinagigiliwan ng lahat ng mga higante nang dahil na nga sa ibinaring up niya na pagbabago para sa mundo ng Elbaf. However, there is a plot twist pala dito kay King Harold. Kung titingnan natin siya guys, may mga peklat, may mga scars sa kanyang ulo. Hindi lang pala basta-basta isang sugat. Meron itong napakalalim na dahilan. Ang ulo pala nitong si King Harold ay originally may mga sungay. Tulad na lamang ng nakita natin kaninang bungo nang tinutukoy nitong si Rodo na may pure ancient giant warrior blood, ganun din pala itong si King Harold. However, ayaw niya nang meron siyang sungay. Binunot niya yung pilit kaya nagkaroon siya ng ganitong peklat. Sa kadahilanan na iniisip niya na ang mga ancient giant warriors daw ay palaging gustong-gustong makipaglaban. Kaya sinimulan niya sa sarili niya, tinanggal niya ang relic na yon na iniwan ng kanyang mga ancestors para patunayan na gusto niyang mag-bring ng pagbabago. Na kung iisipin natin guys, magbibigay lang lalo sa atin ng clue na baka may connection talaga sila ni Kaido. Dahil kung iisipin natin na may sungay din itong si King Harold, buhok na lang pinagkaiba nila guys. Pero dito makikita natin na hindi lang si Nami, hindi lang si Luffy ang nabilib sa kanya, kung hindi maging itong si Zoro. Habang iniisip ni Zoro na napakatindi daw pala ng conviction ni King Harold. Matapos daw ang pagkamatay ng kanilang haring ito, nawala ng pag-asa ang buong Elbaf Kingdom. Pero may kilala sila na ang nag-iisang individual na may pinakamatinding galit dito kay Loki na walang iba kung hindi ang kanyang kapatid na si Hyrodin. Nagulat itong si Luffy dahil alam naman natin guys nang i-reveal ng mga giant warrior pirates sa ibang miyembro ng Straw Hat ang tungkol sa history, ang tungkol sa tatay nitong si Hyrodin, wala doon itong sila Luffy. Pero unlike ng explanation ng mga giant warrior pirates, merong mas malalim na explanation na naman dito itong si Rodo. Sinabi ni Rodo na kahit na pareho sila ng tatay, hindi sila official na magkapatid. Dahil ang nanay pala nitong si Hyrodin ay hindi isang queen. Nagkaroon daw ng asawa itong si King Harold bago pa malamang niya pakasalan ang reyna. Meaning, isang bastardo itong si Hyrodin. Na dahilan kung bakit hindi nga siya kinoconsider na isang prince dahil unang-una sa lahat, ang nanay daw nitong si Hyrodin ay hindi nanggaling sa same country na pinamumunuan nitong si King Harold. Dahil as you know guys, although meron nga ditong Elbaf Island, meron silang iba-ibang mga country pa sa loob nito. At nang dahil doon, since ayaw nga nilang magkaroon ng impurities, ayaw nilang hayaan na maghalo-halo ang mga dugo, hindi nila hinahayaan na gawing reyna, gawing isang royalty ang isang nanggaling sa ibang country. Na dahilan din kung bakit hindi kinoconsider na prince at hindi official na prinsipe si Hyrodin. Then syempre napatanong at umalma dito ang Straw Hats. Habang sinasabi na problema daw ba yun? Na sinagot naman ni Hyrodin na oo, na iintindihan niya ang confusion na nararamdaman ng Straw Hat ngayon. However, wala silang karapatan na questionin ang tungkol sa bagay na yon. Dahil maging sila nga daw ng mga humans ay palaging nagpapatayan para lamang makasakop ng ibang country. Kaya kung ganun, dapat naiintindihan nila yon. Na dahilan kung bakit napa-agree na nga lang itong si Zoro. Pero naitanong din naman niya dito kay Rodo na kung ganun nga, na alam niya na tainted ang blood nitong si Hyrodin, na hindi ito pure. Ano naman daw ang naisipan nitong si Rodo kung bakit pumayag siya na pumasok sa crew ni Hyrodin kahit na ganun. Na dito nga guys ay makakakita tayo ng flashback sa kabataan ni Hyrodin at ni Rodo na kung saan ay makikita natin kung gaano ka-genuine ang tungo nitong si Hyrodin kay Rodo. Na si Rodo, isang parabang shy type na bata na inakit at binigyan ng offer nitong si Hyrodin na maging isang kaibigan niya. Na makikita natin dito pa lang guys na pagkabata pa lang magkaibigan na talaga si Rodo at si Hyrodin.
Pero ang sinagot nitong si Rodo dito kay Zoro is that nagustuhan niya kung gaano ka straightforward itong si Hyrodin sa lahat ng naiisip niya. Unlike niya na palaging itinatago ang lahat ng kanyang mga thoughts at sinabi din daw ni Hyrodin sa kanya na one day, I'm gonna unite all the giants. At doon daw nabilib itong si Hyrodin dahil kahit na nga hindi siya tinuring na isang royalty, tinuring siyang isang bastardo at hindi kinilala ang kanyang nanay bilang anak ng hari. Kahit na hindi pa siya pinatira sa loob ng bahay at sa castle ng kanyang tatay, hindi naging balakid. Hindi niya hinate ang buong mundo at bagkus ang naging goal pa niya ay ang i-unite ang lahat ng mga giants sa loob ng Elbaf Island. Ang lahat ng yon sa pamamagitan ng pagiging hari ng Elbaf Kingdom na mismo ang goal din pala nitong si Hyrodin ay ang maging hari ng mga giants. Habang makikita natin si Hyrodin, si Stansen, si Goldberg at itong si Gerd na sinusuportahan itong si Hyrodin habang sinasabi niya na magiging siya ang susunod na hari. Kaya naman habang sinasabi nitong si Rodo na tutulungan niyang makamit ni Hyrodin ang kanyang pangarap na yon, napailing-iling na lang itong si Zoro habang sinasabi na umay na daw siyang marinig ang motivation speech na yon. Habang pinagtatawanan siya ni Nami dahil alam naman natin guys na nakikita nitong si Zoro ang kanyang sarili kay Rodo. Pero hindi naman nagtagal, tinawag na naman sila ni Luffy habang sinasabi na may nakita daw siya ng mga knocked out na giants na most probably yun ay ang dalawang giant guards na nagbabantay sa loob. Ang dalawang guards na binugbog at pinarusahan ni Gunko. Then switching of scenes, makikita natin guys na ang POV naman ngayon ay nasa underworld sa Realm of the Dead. Makita natin dito na duguan na talaga at napakarami ng injuries nitong si Loki nang dahil pala yun sa pinagbububugbog na siya ni Gunko. Dito pa nga ay sinasabi ni Loki na nagagawa lang daw ito ni Gunko nang dahil lang nga sa nakatali siya at hindi naman siya makaretaliate, hindi siya makapalag at hindi niya magawang makafight back. Na sinagot naman ng taong ito na nasa cloak nang inaasahan nga natin na ang kapatid ni Shanks na kahit naman daw hindi siya nakatali, hindi magbabagong results na nagpapakita lang kung gaano katindi ang confidence nila sa kanilang sariling kakayahan. Itong si Gunko naman talagang naglulook down dito kay Loki habang tinatawag pa si Prince Loki na isang commoner. Habang makikita natin dito guys na sa pamamagitan ng ability ni Gunko, sa pamamagitan ng mga arrows, ng parabang mga bandage na nakokontrol niya at will, ay nakapag-create siya ng mga higanteng paa, ng higanteng mga boots na gawa sa bandage na yon. At dito ay sinasabihan din niya si Loki na napakawalang kwenta daw nito. Ang napakaraming ibang mga individuals ay sinasakripisyo ang kanilang buhay. Isinasakripisyo ang lahat ng magagawa nilang isakripisyo para lamang magkaroon ng tsansa na maging miyembro ng Holy Knights. Habang itong si Loki, kailangan lamang niyang pumayag. Kailangan lamang niyang mag-agree at tanggapin ang offer na ito and automatic miyembro na agad siya ng Holy Knights. Pero ayaw daw itong tanggapin ni Loki. At hindi nga nagtagal guys mula sa paa nitong si Gunko ay may nag-appear na naman na panibagong arrow na bumaon sa lupa at lumabas na pupunta dito kay Loki. Dumaan ito sa mukha ni Loki. Akala niya ay magiging atake ito. However, para bang nagtuturo ito ng direksyon. Hindi lamang isang direksyon na galing sa kaliwa papunta sa kanan, kung hindi mula sa ibaba papunta sa itaas. Dalawang araw ang nag-appear sa mukha nitong si Loki na tinatanong nitong si Loki na alam daw niya ang magiging susunod na move nitong si Gunko. Ang gagawin daw nito ay sisipain daw siya nito ng ubod ng lakas sa kanyang kanang pisngi at maglo-launch ng isang napakatinding uppercut sa kanyang muka. Na-predict yon nitong si Loki sa pamamagitan ng kanyang observation dahil most probably nakikita niya kanina pa habang binubugbog siya ang mga nag-a-appear na araw na to at galing doon nakuha niya ang konklusyon, ang assumption na yun ang nagpapakita ng susunod na mga atake nitong si Gunko na inexplain naman ni Gunko na walang magagawa itong si Loki kahit malaman pa niya dahil yun daw ay ang future trajectory na kumbaga doon talaga dadaan ang mga atake nitong si Gunko. Pero kung iisipin, napakalaking disadvantage nito, di ba guys? Dahil unang-una sa lahat, kung alam mo kung anong trajectory ng gagawing atake ni Gunko, di napakadali nung iwasan. However, there is a plot twist dito. Ito ang nagpapadaya sa ability ni Gunko. Hindi yun napipigilan. Once nagawin na ni Gunko ang trajectory, wala nang makakapigil doon. Tanging siya na lang yun. So kahit makita pa yun ni Loki, kahit alam niya kung saan manggagaling ang atake, mangyayari at mangyayari yun. Not unless i-cancel at pigilan yun mismo nitong si Gunko. Kaya naman tinanong siya ulit ni Gunko, tatanggapin na daw ba niya ang offer na maging isa sa mga Holy Knights? Na sinagot na naman nitong si Loki na hindi, I refuse. Na dahilan kung bakit pinagtatadtad na naman siya ng atake nitong si Gunko
ang mga atake na ina-anticipate, ang mga atake na inaasahan na ni Loki pero wala siyang magawa para iwasan. Tinamaan siya ng isang napakasolid na sipa mula sa kaliwang paa nitong si Gunko na tumama nga sa kanyang kanang pisngi. At hindi lang yun, tama din ang inaasahan nitong si Loki ng uppercut na ilo-launch nitong si Gunko. Walang magawa itong si Loki, bugbog sarado talaga siya. Kahit ng iba pa niyang mga bodyguards, ang mga kaibigan niyang mga higanteng hayop ay wala ding magawa dahil tinusok pala itong lahat ni Gunko ng kanyang mga arrows. Hindi ito lahat makagalaw. Habang nagagalit na dito itong si Loki, binabantaan niya itong si Gunko na pagbabayaran daw ni Gunko ang mga ginagawa niya. However, walang pakialam si Gunko guys. And in fact, mas lalo pang dumami ang mga atake nito. Hindi lang dalawa, kung hindi napakaraming mga arrows na naglabas. Na dahilan kung bakit sinabihan siya ni Loki na tumigil na daw si Gunko. Na dahilan kung bakit napatigil nga itong si Gunko dahil akala niya papayag at mag-a-agree na nga itong si Loki sa kanilang offer. However, dinilaan siya dito nitong si Loki habang iniinis siya. Na dahilan kung bakit tumawa pa ito habang sinasabihan sila na hindi daw talaga siya papayag. Pinaglololoko niya pa ang dalawang miyembro ito ng Holy Knights. Nang dahil dito, hindi na nakapag-intay pa ang kamukha ni Shanks habang sinasabi kay Gunko na it's alright, na para bang sinasabi niya tama na. Hindi talaga nila mako-convince itong si Loki kahit na bugbugin nila itong napakalala. At dito nga guys ay maire-reveal na kung sino ang individual na ito. Walang iba kung hindi ang anak ni Figarland Garling, si Shamrock Figarland. At kung titingnan natin ang mukha nito, Shanks na Shanks to guys. Definitely kapatid ito ni Shanks. At dito palang malalaman na natin na anak talaga ni Garling itong si Shanks. Ang pinagkaiba lang ni Shanks dito kay Shamrock is that mahaba ang buhok nitong si Shamrock at itong si Shanks naman ay merong peklat sa kanyang kaliwang mata. Maliban doon, perfect copy ang dalawang ito. At hindi lang yon, itong si Shamrock ang panibagong captain, ang panibagong leader ng mga Holy Knights na nagpapakita lang kung gaano kasolid ang bloodline nitong si Garling. Kung siya nga ang bagong elder ngayon, ang bagong member ng mga Gorosei, ang kanyang dalawang anak naman ay isang emperor at ang isa naman ay ang captain ng Holy Knights. Literally, parehong malakas ang dalawang ito. The only question is, sinong mas malakas sa kanila? Pero dito ay nabanggit nitong si Shamrock na kung ganito nga, kahit anong pilit nila kay Loki ay hindi nila ito mapapapayag, kailangan na nilang i-contact ang HQ. Kailangan na nilang tumawag sa Mariwa dahil kahit na daw hindi pumayag itong si Loki sa ginagawa nilang pambubugbog, hahanap at hahanap sila ng paraan para ma-dominate ang Elbaf Kingdom. Para hindi na mangyari ang pangyayari before na dahil na nga sa mga savage, nang dahil sa mga warrior na nanggaling sa Elbaf ay na-dominate daw ng mga giants ang buong mundo. Gagawa sila ng paraan para mapilitang mapaluhod ang lahat ng mga giants sa world government. However, this is where the chapter ends at malalaman natin ang susunod na kabanata sa susunod na chapter, sa susunod na video. And good news guys, there will be no chapter breaks next week, kaya malalaman agad natin ang mga susunod na pangyayari sa susunod na linggo. Siguraduhin nyo yung nakasubscribe, na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Shoutout nga pala guys sa napaka-solid ng mga supporters natin from the previous video. Maraming salamat. I hope you visit Anime Updates PH again, and I will see you guys on the next one.